So yun guys, medyo may technicalities problem sounds ang video natin, pero hindi ko sure kung bakit. Anyway, try kong explain yung insight ko sa game na to habang naglalaro kami. So baka may bug lang sa recording. Okay, so dito pumesto kami sa right side bush dahil na-try namin mag-invade. So as you can see, dumiretso naman yung Masha at diretso na rin ako para matank yung blue buff ng kalaban. Then sustain lang namin yung damage ng Louis. Then out na, kuha kaming healing buff para at least pa kahit papana mabalik yung HP na wala. Ayan, so medyo malalim yung Louis. Try namin i-go to. So yun, nakapag-fury siya at patay pa rin. So good move para sa amin. And buntik na mapatay yung X-Bolt dun. Buti na lang hindi pa gano'ng kasakit ang Esme. And ayan, tatry lang namin i-poke. Since lamang kami, poke lang. Kung kaya pumatay, go. So ito mga makatakas. So hindi naman, dahil good dash for the YSS. Then secure kami ng blue buff. So konting sight lang yan. Medyo wala namang kalaban. So may haya pala. Sana, ayun, buti na rin tayo ng YSS namin. Dahil makakabawi sila if nakuha ng Hayabusa yung blue buff. So dito out na ako dahil wala na akong HP. Then yung Louis nagkatry yatang mag-invade, solo invade. So yun, buti nagaw ng Farsa namin at YSS. Grabe talaga yan si Imba DJ. Kaya nga tinawag na invade DJ yan eh, dahil napakalapit niya mag-invade. So dito yan, tinry kong flickeran to dahil alam kong aabot yung YSS. So balik nga tayo dun. Kaya idol ko yan si Imba DJ dati pa. Grabe yan mag-support mage mga solo invade. Invade DJ nga eh. So try natin delay yung po. May nag-PM pa nga. So dito, tatry akong i-go na nito dahil alam nilang wala akong flicker and nakapag second skill na ako. So yun, mukhang mamamatay talaga ako dito. So sana ay nasecure naman nila yung red buff, which is good. Kaso mukhang nakuha ng Farsa. Nakuha nga. Dahil siguro nagmamadali sila dahil baka ma-invadean. So first item ko dito is fleeting time. Warrior boots muna syempre dahil yung core nila is physical. So try natin i-poke yung Louis. Okay, goods yun dahil nakapag-purify na siya. So as you can see, pwesto muna, tama check push lang. Nag-aabang kami ng blue buff and ito na. And nice one. So tamang ikot lang, bigay na tayo ng vision. Yan, level 4 na tayo, medyo goods na tayo sa clash. Makikita nyo, rotate lang ng camera, baka merong mga nasa gilid-gilid. So dito, nakita ko yung Kufra na nakapwesto sa bush, pero nung time na to, akala ko hindi siya papasok. Then nakatingin ako sa Hayabusa, yan, at Louis. Then di ko alam na pumasok pala yung Kufra, which is dapat kung nakatingin lang ako sa pwesto ko, dapat patay yung Kufra na yun dahil pwede ko siyang SS-an habang naka-SS yung Farsa. Pero nung time na to, nakafocus talaga ako sa Haya at Louis, so hindi ko talaga siya napansin. Pero anyway, nakaligtas naman. Nangyari na, sumubon tayo. Okay, tamang ikot lang. Medyo nasa bot lane sila. Medyo pupuk-puk lang tayo. Papakita lang. So akala natin babalik yung Haya dun, so hindi pala. Tamang bush lang tayo. Harangan natin yung Kufra if ever tatalon. Then di naman, out tayo. Secure lang natin dito yung buffs.
So mukhang nakuha naman yung blue. Actually orange buff pala and purple lang. Nasanay lang tayo ng blue at red. Well, yan. Tatry natin umuli dito siguro. Wait, kaso masakit yung poke ng Louie, no? Grabe talaga yung si Imba DJ, mag-mage support. Kahit ang pinapoke niya, napakasakit. So dito, nakita ko na maririnig ko pala na nagta-turtle yung isa. So nagde-decide ako sino yung kung turtle or ito. So dito, ginawa ko na lang tong Khalid. Since wala namang pa-follow up sa akin sa turtle. So baka masayang lang yung SS natin and baka mapatay pa tayo. Try natin bumakap sa taas. Or i-def to mid. Since yun pababa naman na sila. So hindi ko na kailangan pumunta. Abang lang ulit, bush lang tayo pag walang mga minions. Pero kahit may minions, pag bush lang tayo. Kasi ibang pressure yung nabibigay sa kalaban kapag walang nakikitang kalaban sa mapa. So yun guys, pumasok, try kong flickeran to, then nice. Then yung S may papunta, alam kong tatalon yan, then tamang second skill lang. I-slow lang natin sila, then stun. TP muna tayo, regen lang since wala pa naman mangyayaring clash dyan. Ay, kung makikita nyo naman, match na match lang ang laban. Okay, so dito give vision lang ulit. Vision lang tayo hanggat walang ginagawa. Okay, dito maganda yung pwesto natin since may first tower pa. So ito Khalid. Ito bigyan na natin to. Huwag natin tipirin yung SS guys kapag sure kill. Lalo na core naman yun, yung Khalid. Buti nga na-burn niya yung flicker niya dun eh. So talagang goods yun. Dito dikitan natin yung Farsa kasi baka masolo SS siya ng Haya. Yan. Then bush lang ulit. Bush lang tayo, bush. So ito, hindi natin naabot. Outings muna. Secure ano lang. Ay, may nag-SS yung Louie. Ay kaso mali siya ng bagsak. So yun, nag-go siya. Mali siya ng bagsak. One-on-one dun sa top. Ayan kami objective sa mid. Dito, try natin habulin to. So may Kufra. So SS, hindi inaabot yung Khalid. Sayang naman. And mukhang mauubos pa kami dahil nasa tower kami. Ubos nga kami. So dun guys, medyo tingin ko error ko yun. Since nagtipid ako sa flicker. Kung flickera ko yun, huli agad yung dalawa. And hindi na kami nagstay masyado sa loob ng tower. So lesson learned guys. Sige, huwag natin tipirin kahit yung flicker. Okay, game. Reset tayo, reset. Since medyo malaking error yung nangyari. Reset lang tayo. Ito, pwede namin i-go to. Pwede namin go yan. Kaya namin mag-burst ng Farsa. Diba? Masakit yung Farsa ngayon guys. Hindi naman ngayon, kahit dati pa pala. Kasi grabe talaga yung burst damage ng Farsa. Yung nagno-notice na yan guys sa akin yan. Sorry kung na-scam kayo. So yan, try natin itong SS-an yung Esme. Hold natin na matagal. Then it's all good. Nag-purify siya, okay lang. Since matagal ang cooldown ng purify, around 90 seconds ba? Or 100 seconds? Hindi ko sure.
Pero alam kong goods yun dahil mabilis cooldown ng SS natin. So, kung may mag-clash man, wala na siyang purify. Dito tamang bush lang. Nakita natin sila. Di ba advance bush lang tayo? Sakit ng Louie, grabe. So dito, dapat aabangan namin yung Louie kung nakita nyo naman. Pwede nyo i-backward. Abangan sana namin yung Louie. Igagaw namin. Unfortunately, hinarang sila nung sa left bush ng mga kakampi. So kami yung nag-go. Hindi siya error guys. Talagang nabasa lang nilang galaw namin. So yun, easy lord sila. Pero kaya naman yan. Level 1 lord lang yan. Pag nakuha yung lord guys, huwag mawawala ng pag-asa. Kaya nga may salitang comeback. Makikita nyo diba? Close fight lang naman. Hindi na magkakalayo yung gold. Try ko makabulin to. So hindi ako aabot. So in case kapag nagka-error guys, huwag nyo sisihin yung kakampi nyo. Take note yan. Bumawi na lang agad kasi nakaka-tilt yun. Hindi healthy yung puro kasi sa kakampi mo. So ito guys, try namin ulihin. Ito pinlikiran ko dahil wala. Hindi ko alam kung bakit ko siya pinlikiran. Pero dahil sa sitwasyon na kalat-kalat na yung fight scene. Then magugo pa ako dito kahit mag-courage ako dyan. Mamatay ako. Pero kaya namin didef yan. May Farsa XP kami. Dito nag-SS yung XP. Nice one. Napitas niya yung haya. Which is the main core. Dito mukhang magkaka-crush pa nga siya nag-SS. Goods. Naubos pa nga. Nice one. Good trade yung good trade. 1:3. So dito tinry ng fire sa habulin. Kung makikita niya sa map ay tinry niyang habulin yung Esme na pinapatay niya kanina, and yun siya pa nga namatay. Pero nandiyan na yung YSS for the revenge. Tingnan natin kung mapapatay niya. Yun, napatay niya nga. Tamang ikot-ikot lang tayo. Kuha tayong blue buff ang kalaban. Then, here we go. Still, okay, good. Medyo mahirap mag-hayabusa guys kapag walang blue buff no? Purple. Dahil mas malaki yung energy consume kada skill mo. Unlike kapag may purple ka, medyo tipid. So ito, abang lang kami kung may dadaan man. So, mukhang magkakaroon ng pastuhan sa bandang purple buff namin. Then, hintay lang kami, tsaga lang patience. Baka kasi meron dumaan. So, mukhang wala. And kami naman yung pupunta doon. So, dito, push tayo. Then, mukhang meron nga. I think good to for clash. Then, hulit ng dalawa. I think good set to para sa akin. Kaya lang, na-counter go kami nung set nung skill nung Louie. Then ito, mukhang clash na to. Bahala na si Batman dito. So ito, go ko yung Louie para mamatay na ako. Eh, yun nga, nag-winter transient siya. Pero kung wala siyang winter dun guys, alam, tansyado kung patay siya dun. Since may damage naman tayo dahil naka-fleeting time tayo. Eh, nice one. So ito, mamatay pa nga siyang kalit. Nice one. Kaso patay yung namin, yung isa namin ng Haya. So cut na to, push. So di pala tayo makakapush dahil kinat din ng Haya yung mid natin. So try nilang habulin to siguro. Nasa red buff to. Yun nga, may shadow. And okay, wala na siya, naka-out na. Okay lang yan, at least secure natin yung orange buff. Medyo nalilito ako sa mga color ng buff, no? Kasi nakasanayan natin guys is blue and red. Clear lang natin to. Then, ikot na tayo. So, hindi ko alam kung bakit talaga wala siyang sounds. Pero after game nito, meron siya. Mamaya, watch till the end lang. So, ito nag-SS yung Louie. So, magkakaroon ng clash sa bot. Ayan, nagkaroon na ng clash. Tapos nakikita nyo yung masya namin guys, nag-recta lord.
Dahil kaya naman namin i-sustain to, alam ko. So, yun medyo 2:1. Then, maka-out ba ako? Nice one. Nice second skill. Slow natin sila. Stun natin to. Then, out na tayo dahil nakuha na yung Lord. Reset na tayo. Nice buy time din, guys. Nag-buy time lang tayo. Good trade ba yun? I think oo. Kahit namatayan tayo ng dalawa, ay nakapitas naman tayong isa. Nakuha natin yung Lord, so float lahat ng lane. So, ang nangyayari dyan is magpa 5 man rotate sila or magpa 4 man rotate lang at isa magdadef sa ibang lane. So, ganun yung mangyayari dyan. So, yun, sabi nung YSS namin kapag nag-SS na robe ang palit pakisabi. Dahil ang sakit kasi nun. Hindi ko lang po si Aladdin ba siya or what. Yun, nakasolo ko yung Masha natin sa top. Nice one. So, dito, tatry natin i-end kung kaya ba. Wala raw SS Louis. So, good to. Hindi sila makaka-back. I mean, makaka-back play. Yung manggagaling sa likod. Nice nung Farsa, nice one. At finalo upan ko ng SS. Maganda na yung sure. So, mukhang masakit yung poke ng Louis, guys. So, hindi natin yata ma-end. Makikita nyo, guys, ang sakit. Okay na yun, okay na yun. Huwag natin pilit, guys, kapag ganyan. Kahit may Lord na, or lamang na lamang. Pakiramdaman nyo pa rin kung kaya i-push. Hindi yung bara-barang push lang, or skill. Dahil may tendency na makambak tayo. Dahil nakikita nyo naman, third tower na yung lahat ng lanes natin. Yan, pinapok lang ng Farsa namin. Tatry kong humuli. May mahuli ba ako? Dalawa. Ikisa, nag-purify yung Louis. And proc immortality and I'm dead. Grabe sila mag-death na, guys. Iba talaga pag mga experience ni. Pero from my experience, kung normal, random or normal players itong kalaban is, tingin ko tapos na yun. Nice one. So ito, Esme 3v1. Papalag ba kami? Hindi na. Mukhang alam nilang hindi kaya yung Esme. Dahil low HP yung dalawa namin. And hindi pumalag yung Masha dahil wala siyang Deadly Blade. Yun. So medyo makapal yung shield nun. Wala siyang Deadly Blade or anti-heal kung tawagin. Yan. Okay, tamang ikot-ikot lang tayo ulit. Ikot lang, ikot. So ito, nice one. Ito yung Esme. Masakit yung Esme. So, good chance sa amin to para lumamang sa clash. Unfortunately, yung Haya na sa top. Ayun. Nag-SS yung YSS namin, so medyo may vision kami onte. So ito, guys. Pwede ko siyang second skillan. Yan, second skill sabay SS. Kaya lang, it's a risk. Iba kasi yung risk, guys, sa error Yung risk kasi may chance na hindi mag-success yung gusto mo mangyari. Ang error is totally error siya. So guys, ayun. Kailangan natin malaman yung pagkakaiba ng error sa risk. So huwag natin sisisihin, guys, yung kakampi kapag risk yung ginawa niya. Okay, tamang check push lang tayo, advance lang. Dito try namin i-go to. Nice one, good SS. Kaya lang may na naman. May tawag dun. Purify na naman. So nag-SS sabay Winter Truncheon yung Louis dun. So nice move. Yung buti naka-figure out tayo. And courage for the movement speed and stats boost. Then to try namin to dahil naiwan tong Kufra na to. Iniwan ng kakampi. Try namin ipatayin. Kaso ang sakit ng Louis. And ito na, magkaka-clash na. Hindi ko na alam yung mangyayari. Medyo out lang tayo. Kaso hindi tayo pinalad maka-out dahil ang sakit ng Esme. Ayun, try natin kung sino mauubos. XB, tamang sunog-sunog lang. Ang sakit. Grabe naman yung Louis na yun. Grabe naman talaga si... Pero SS for Farsa. Nice backup. And itong Kufra nasa likod. Sana napansin nila. Mukhang di nila napansin. And bakit? Ang pakabilis naman nag-TP nun.
Ayun, sige, dahil dyan, Lord na lang. Oh no, nice SS for the Louis. Nag-SS siya dun sa may damo, sa baby nurse ng dalawang kakampi namin. Buti sila nga namatay dahil may mortality yung isa. And para sa makakatakas kaya, nice stun. Tingnan natin kung backup tayo agad. And hindi na siya magko-contest. Napakaganda naman ng SS ng Louis dun, no? Hindi napansin ng kakampi natin. So, try natin yung blue sana. Pero, I think papwesto na tayo sa Lord dahil mas importante na yung Lord kaysa sa blue buff this time. I think vision lang tayo dito. Tamang vision lang. So, to, may flicker tayo and second skill. So, ito, hindi natin i-release yan, yung SS dyan. Dahil kung makita nyo sa mapa, medyo uma-advance yung Khalid. Pwede nyong i-block yung mga babackup sa atin or yung mga follow up. Ito, dahil naiwan siya, pwede natin i-go yan. Pero, ito, hindi natin siya na-go. Pero hindi ito, mukhang may clash ang mangyayari. Pumasok Cupra, S-Men nag-charge. Bumili akong Athena Shield. Ngayon, maraming magtataka bakit ako may Athena Shield. Which is dapat, ang recommended kapag may Esmeralda is yung Oracle ba yun? Oracle Arena? Ano? Oracle Shield. So, mamaya ako na-explain, mukhang magkakaroon ng clash dito. Ito mukhang chill lang, nagtatansyahan lang. Dito guys kasi one error, talagang talo. Hindi na guys, yung Louis, then ito na nagka-clash, inesesan ko yung Khalid para ma-delay. Then nice, buti na pansin nila inesesan ko. Ito magkaka-clash na, magkaka-clash. Mukhang patay na tong S-Men na to dahil na-stun ko pa, and kaso may Purify. Kaso yung Hayabusa, naku, pumupugak sa gitna, buti na lang nag-death yung Masha at Farsa. Then naiwan niya yung Kufra and Naya. Grabe naman yung Hayabusa dun. Nice cut. Kaso yun, nag-assist siya. Abangan natin dito kung babalik. So mukhang hindi siya babalik. Pero okay, nice move. So dito guys, dahil apat ang wala, try natin i-end na to guys. Kasi matagal na to. Matagal ang respawn time. So ito guys, mukhang tapos na to. Mapapatay natin to. And diretso sa mid. So guys, bakit Athena Shield ang binili ko instead of Oracle? Guys, kasi kung mapapansin nyo, yung Louis yung pumupok sa akin, hindi naman lumalapit yung Esmeralda. So yun lang explanation ko dun. So yun guys, good game, nakachamba tayo sa idol natin. Biglang may sounds pa nga mamaya yan. Ewan ko kung bakit yung game walang sounds, pero at least kahit pa paano na-explain ko yung insight sa game. Hope you learned something in this video. Meron din tayo mga solo tutorial sa channel ko. If you have time, kindly visit my channel. And also don't forget to like, share, and subscribe. Yun lang guys. Abang lang kayo sa next upload. Bye guys, I'm out.